So, ngayon guys, susubukan natin itong Nitis router. So, ito. Susubukan ko po ito, Nitis router. So, i-configure natin ito at gagawin nating PPPoE. Punta tayo dito sa Chrome. Hindi muna. Dito pala. Open natin itong wifi, hanapin natin yung Nitis. Ito po siya. Ito. So dito tayo connect. Ngayon guys, pupunta tayo sa Chrome para ma-open natin itong Nitis NC21 at ma-configure natin yung admin niya. So dito tayo. So okay, open na siya agad. So babalik muna tayo, i-close muna natin ito. So dito subukan muna nating i-open sa IP address niya na 192.168.1.254. Subukan muna natin. Pag ayaw niya, gaya nito ayaw niya, so dito tayo sa nitis.cc. So ito, yan, pumasok na siya guys. So start tayo. So ang gagamitin natin ngayon is ang PPPoE. So meron din siyang DHCP, internet connection type DHCP lang. Next. Dito back muna tayo dito PPPoE. May sisilik natin dito is kung naka router mode lang kayo, DHCP. Kung gusto niyo ng static, pero dahil PPPoE yung account natin, so sa PPPoE tayo. Okay, buka natin. So lagay natin yung ISP natin. So dito gawa tayo kaya ng 25 MB. So yung password niya lagay mo lang rin. Then next. So dito pwede natin babaguhin yung pangalan niya sa 2.4G ito. Sa akin hindi muna ako ito babaguhin. Then lagyan nyo ng password, pwede rin dito. Tapos set password, wifi password sa router admin password. Select lang yan. So ito yung sa admin. So lagyan natin ito ng password 1 2 3 4 5 6. Save natin. Please choose the emergency upgrade. Okay, disagree muna natin. So kailangan niya ng 18 characters. So lagyan natin. Save natin. Okay. Please wait while saving parameters. So bumalik tayo sa dati. So may password, ayan, may password na siya. Connecting. Okay, connected na siya. So balik tayo sa Chrome at saka
ipo-proceed natin to, refresh lang. Tapos ito yung admin password. So ano yung wifi password nyo, yun din po yung admin password niyo. So i-configure ko muna ito ng maayos. So internet settings, PPPoE, advanced setting, goods 4092. Okay, optional lang po ito. So dito tayo sa home, tingnan natin lahat ito. Application, TRO69. So mayroon din po ito, can remotely manage or through the BWiFi application. So mayroon siyang application dito. Screenshot muna natin ito. Subukan natin mamaya kung ma-remote ba talaga siya niya. Wala tayo sa area. So English lang dito, English lang. Tapos sa tool, okay lang siya. So lagyan natin ng admin password ito, kung okay ba ito. Hindi siya nag-match. So kailangan ng A2. So lagyan natin ng isa pa. Dadagdagan natin. Okay, goods. Okay. So dito admin password na yung bago. Dalawang device agad yung nakakonect. Tingnan nga natin. Saka may speed limit siya. Pwede siyang i-limit yung client na nakakonect. So maganda siya. So dito pwede nating baguhin ito kapag 20 lang ito dapat rito, kasi 2.4 lang siya eh. Anti-interference capability. Dito naman tayo sa 5G. Dito. Ito pwede nating baguhin ito.
Tapos pwede rin nating i-hidden kung gusto natin hindi makita. So dito dapat ito yung isi-select natin siguro. Channel bandwidth niya dito since na 5G ito, so sa 80 tayo. Okay na yan. So okay, goods na. Hanapin natin yung logout. Ay, ito exit. So dito susubukan na natin, connected na siya. Makikita nyo rito connected na. So dito mag speed test tayo, at saka pinalitan ko na pala ito ng 95 Mbps. So i-speed test natin. Ayan ang iba. Ito tayo.